Kasi ngayon po yung birthday ng nanay ko, kuya. Yung kaisa-isang babae na sobrang minahal ko. Malit pa lang kasi ko, kuya, nakita ko na paano nagsumikap yung nanay ko na itaguyod kami. Kasi kuya, ang nanay ko po, bata pa lang po. Kagaya ko, nag-umpisa na rin po siya magtrabaho. Pero yung nanay ko nagtitinda man po ng basahan sa Blooming Treat. And then nung lumalaki na po yung nanay ko, kasama din po yung nanay niya, which is lola ko, nag-umpisa na po sila maggawa ng mga damit ng bata para po ititinda. Siguro dala rin po ng hirap na dinararas nila, mas pinili po siguro ng nanay ko na escape yung pag-aasawa para po makawala po siya dun sa kahirapan na meron sila ng pamilya niya. Sa murang edad po, nag-asawa na po yung nanay ko tsaka yung tatay ko. And sabang lumalaki ko, kuya, meron po kasi laging kinukwento yung nanay ko sa akin na nung bata po kasi ko, yung uso daw pong pinalabas yung sikat na fast food dito sa Pilipinas. Nakita ko na po siya sa TV. So bilang bata, kuya, ako gusto ko rin po sana ma-experience kung ano yung lasa ng pagkain nun sa fast food na yun. And sweldo po ng nanay ko. So dinala po ako ng nanay ko dun sa Divisoria. Nanood po kami ng sine. And then pagtapos po namin manood ng sine, sabi ko po sa nanay ko, "Ma, gusto kong kumain dun sa fast food na kino-commercial sa TV kasi lahat ng mga kakilala ko kinukwento." Hindi ko alam, kuya, dinala pala ako ng nanay ko, hindi dun sa fast food na yun. Dinala lang po ako ng nanay ko sa bangketa sa Divisoria, kuya, yung nagtitinda ng hamburger. Tapos tinanong ko yung nanay ko, "Ma, dito ba po talaga yung pinapalabas sa TV?" Sabi ng nanay ko, "Oo, dito din yun, parehas din yung lasa." Ang totoo pala nung kasi, kuya, gusto din akong dali ng nanay ko dun sa fast food na yung kaso. Wala na talagang pera. Kaya yung lahat ng paghihirap at pagsasakripisyo ko sa buhay, binabalik ko talaga sa nanay ko. Iba talagang pagmamahal na naibibigay ng isang ina sa kanyang anak. At madalas din sa akin sinasabi ng nanay ko na hindi mo lang ako nanay. Best friend mo din ako. At ngayon na kaarawan ng iyong ina, gaano ba kahalaga na mabati mo siya? Sobrang mahalaga sa akin, kuya, kasi ito na po yung pang-apat na taon na nagse-celebrate yung nanay ko nang hindi ko po siya nakakasama personally kasi nagtatrabaho na po ako sa ibang bansa. Naunawaan ko, Jerome, kung gaano kahalaga para sa iyo na mabati mo ang iyong ina para sa kanyang kaarawan. Sa lahat po ng pinagdaanan namin ng nanay ko, alam ko po na mabati ko lang po siya o makita ko lang po siya, magiging masayang-masaya yung nanay ko. Papahintulutan kita na magawa ito. Opo. Ngunit sa isang kondisyon. Ano po yan, kuya? Para mabati ang kanyang ina, kailangan gumawa ng comedy sketch si Jerome na tatagal ng 7 minuto tungkol sa buhay ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ng kanyang ina. Hey, kapamilya! Be updated with the Pinoy Big Brother housemates by clicking the subscribe button and watch all the latest videos by clicking the I button above.